Ang pagpahayag ng suporta mga kaalyado ng world leaders ng mga malalakas na bansa kay President Bongbong Marcos Jr. ay dahil sa China. Tama. Matapos na maglagay nito ng mga buya sa karagatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Isa pa yan. At sinabing ang paglalagay daw nila ng mga boya na tanda ng pagmamay-ari nila sa karagatang ito ay alinsunod daw sa batas. O baka naman sariling batas mo lang, Lolo Xi Jinping. Oo nga, no? Ano kaya sinasabi batas nitong China? Sa international law, mga utol, dun sa United Nations, yung UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, ay isa po sa pumirma itong bansang China. Doon sa mga batas na yan. Okay? So bakit? Hindi na nila sinusunod. Alam natin yan, yung international law. Pero kung susunod ang mga bansa doon sa tinakda na international law, wala namang ganito sana. Pero ang hindi nga sumusunod, numero 1, itong China, mga utol. Dahil inaangkin nila yung mga teritoryo natin at yun nga, nakaraan, ay nilagyan nila ng boya. Sabi nila, kanila yun. Minamarkahan lang rin namin ang aming teritoryo. May mga sira to, no? Ano kayang... Well, anyway, kayo na magsabi para sa akin kung anong gusto nyo sabihin dito sa mga Chekwa na to at particular dito kay Xi Jinping. Tuloy na natin. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Bago tayo magsimula sa ating topic, mga utol, ay iniimbitahan ko muna kayong paki-like at follow etong bago nating Facebook page, Alamin Natin PH. Kasi yung Real South Pride Facebook page ay nahack po. So dito na po tayo. Para sa mga mahihilig mag-Facebook at kung sa Facebook kayo nanonood, dito nyo rin mapapanood. Alamin Natin PH, mga utol. So dumako na tayo sa ating topic. Ano nga ba ang G7? So ito po yung G7, no? Group of 7. The Group of 7 is an intergovernmental political forum consisting of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, and the United States. No. Additionally, the European Union is a non-enumerated member. It is organized around the shared value of pluralism, liberal democracy, and representative government. Okay mga utol, so dumako na tayo sa ating featured video na pinamagatang salamat kay PBBM. China pinagkaisahan na ng mga makakapangyarihang bansa, nagmamatigas pa rin. Mula kay Sir Pau, paki-subscribe yan, paki-like na rin yung video. Alamin na natin mga utol. At mamaya pala, gagawin natin, dadagdagan natin yung kaalaman natin sa G7. Sama-sama nating alamin, no? Magandang araw sa inyong lahat. May bagong kaalaman at impormasyon na naman akong ibabahagi sa inyo. Group of 7 o G7 at Quadrilateral Security Dialogue o Quad ay suportado ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang foreign policy sa pagsunod sa International Rules-Based Order upang mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Bago natin simulan mga kalyado ang napakagandang topic na ito, ay shoutout muna pala kay Ma'am Rosalie Malayno. Maraming salamat po ma'am sa suporta. Kay Ma'am Caroline Pila, kay Sir BMC Kids, Be Well, kay Ma'am Violeta Magallanes, kay Ma'am Susan Panit, kay Sir Virgilio Villanueva, at kay Ma'am Persila Cruz. Huwag pong kalimutan na mag-like and subscribe mga kalyado. Maraming salamat po. Paki-subscribe, Sir Pau. Tayo. Para mas may ideya kayo mga kalyado sa malalakas na grupong ito, ay bigyan ko muna kayo ng konting pahapyaw tungkol sa G7 at sa Quad. Ang Group of 7 o G7 ay informal bloc ng mga industrialized democracies. Kabilang sa G7 ang 7 bansa na may advanced economies o sa madaling sabi ay mayayaman at malalakas na bansa. At ang mga bansang ito ay ang United States of America, Canada, France, Germany, Italy, Japan at ang United Kingdom. Ang mga bansang ito ay nagpupulong annually o taon-taon para i-discuss ang mga issues kagaya ng internal security at energy policy. Alam niyo ba mga kalyado na dating kabilang ang Russia sa grupong ito at group of 8 pa sila dati o G8. Mga utol, dapat sasabihin ko, so nabanggit na rin ni Sir Pau, pero yun po, dating G8 po ito at kabilang ang Russia. So malamang tinanggal dahil nga doon sa ginagawa nila sa Ukraine, okay? Lang ang Russia sa grupong ito at group of 8 pa sila dati o G8.
Kabilang ang Russia dito simula pa noong 1998, ngunit tinanggal sila sa grupo noong 2014 matapos ang annexation ng Russia sa Ukraine's Crimea region. At ano naman ang Quadrilateral Security Dialogue o ang Quad? Ang Quad ay binubuo ng United States, Australia, India at ng Japan. Ito ay hindi isang formal na alyansa mga kalyado. Ang grupo ay mas pinaigting ang usapang seguridad at pagkakaugnay sa ekonomiya dahil sa tensyon na ginagawa ng China sa South China Sea. Ang maritime cooperation ng Quad ay nagsimula naman noong sinalanta ng tsunami ang India noong 2004. Pero ngayon sa kasalukuyan ay mas pinalawak nila ang ugnayan, hindi lang tumutukoy sa demokrasya at ekonomiya, kundi pati na rin sa seguridad at health issues. Balik tayo sa topic natin about kay PBBM. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. nga mga kalyado ay umani ng suporta sa malalakas na bansang ito sa kanyang foreign policy to adhere a rules-based international order sa South China Sea na mapanatili ang peace and stability sa Indo-Pacific region. So ang mga world leaders nga mga kalyado ng mga bansang nabanggit ay panig at suportado ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon yan sa Malacanang. Ang expression of support ay ipinaabot sa ating Presidential Communications Undersecretary Cheloy Garafil ng Japanese Ambassador to the Philippines Koshikawa Kazuhiko sa pamamagitan ng liham na ipinadala sa kanya noong May 20, 2023. Sinabi ni Presidential Communications Undersecretary Garafil na ang liham ay naglalaman ng mga report ni Koshikawa Kazuhiko sa outcome documents ng kamakailan lamang na ginanap na 2023 G7 at Quad summits hosted by Japan. In the letter, Koshikawa reported the fruitful culmination of the twin summits with consequential decisions and encompassing matters related to the Philippines. At para mapanatili ang free and open Indo-Pacific region, ang group of 7 leaders ay binigyang diin ang kanilang commitment na palakasin ang koordinasyon sa kanilang mga regional partners, kabilang nga dyan ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Yan mga utol malinaw yan no. Isipin nyo na lang no, G7 na yan, pinakamakakapangyarihang bansa na yan sa buong mundo na nagbibigay ng suporta sa ating claim at sa laban sa ginagawa ng China dito sa Asia Pacific mga utol. Dito na lang sa Asia Pacific, hindi na yung buong Indo-Pacific kasi pag Indo-Pacific kasama po yung Indian Ocean. Okay? So napakalalakas po ng mga kaalyado natin na yan na magbibigay sa atin ng suporta, handa sumuporta. Canada, Italy, France, Japan, United Kingdom, United States. Grabe. Mga utol, isama mo pa yung Australia at ang India. Okay? So anong masasabi nyo dyan mga utol? Talagang sila na mismo yung nag-initiate na handa kaming suportahan kayo. Okay? Sa inyong claim. Kasi tama naman yung inyong pinaglalaban at ang mali ay China. So pagtutulungan na talaga tong China. Ano kaya mangyayari, no? Pero ayaw natin talaga ng gulo kahit sila naman, no? Palagi nila sinasabi. Ang pinapanatili nila ay ang kapayapaan at stability ng Indo-Pacific. Okay mga utol, kasama ang European Union. Tuloy na natin. Ang pagpahayag ng suporta mga kaalyado ng world leaders ng mga malalakas na bansa kay President Bongbong Marcos Jr. ay dahil sa China. Tama. Matapos na maglagay nito ng mga buya sa karagatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Isa pa yan. At sinabing ang paglalagay daw nila ng mga buya na tanda ng pagmamay-ari nila sa karagatang ito ay alinsunod daw sa batas. O baka naman sariling batas mo lang, Lolo Xi Jinping. Oo nga no, ano kaya sinasabi batas nitong China? Sa international law mga utol, dun sa United Nations, yung UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, ay isa po sa pumirma itong bansang China. Dun sa mga batas na yan. Okay? So bakit? Hindi na nila sinusunod. Alam natin yan, yung international law. Pero kung susunod ang mga bansa dun sa tinakda na international law, wala namang ganito sana. Pero ang hindi nga sumusunod, numero 1, itong China, mga utol. Dahil inaangkin nila yung mga teritoryo natin at yun nga, nakaraan, ay nilagyan nila ng boya. Sabi nila, kanila yun. Minamarkahan lang rin namin ang aming teritoryo. May mga sira to, no? Ano kayang
Well, anyway, kayo na magsabi para sa akin kung anong gusto nyo sabihin dito sa mga Chekwa na to at particular dito kay Xi Jinping. Tuloy na natin. Di ba mga kalyado, paano ko nasabing gumagawa sila ng sariling batas? Kung talagang alinsunod sa batas ang ginagawa nila, ay dapat hindi sila naglalagay ng mga boya sa karagatan na sakop ng ating bansa. Dahil international law na nga nagsabi na Pilipinas ang tunay na nagmamay-ari sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. Sa pahayag ng China noong mga nakalipas na araw sa Chinese Embassy in Manila, sinabi nila na wala daw masama sa pagpapadala nila ng mga malalaking beacon vessels sa West Philippine Sea. Makalipas daw umano ang first move ng Pilipinas at ito na nga yung paglalagay ng Philippine Coast Guard ng mga buya sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Ang ating National Security Advisor na si Eduardo Año ay sinabi na ang paglalagay ng Pilipinas ng mga navigational buoys o mga buya sa disputed waters sa West Philippine Sea was an act of a sovereign nation and is pursuant to the country's obligation sa ilalim ng international law. Di ba natalakay na natin yan mga kalyado na noong 2016 arbitral ruling ang Hague-based Permanent Court of Arbitration ay nagpasya na ang China's 9-dash line bilang demarcation ng China na cover daw ang almost 80% ng South China Sea ay illegal at Pilipinas ang totoo at ang lehitimong nagmamay-ari nito. Yan, malinaw naman yon. Nakasaad naman yon. Yun rin naman yung rason kung bakit itong mga bansa na ito ay handa tayong tulungan kasi nga gusto rin nilang ipatupad yung idineklara ng international law. Nakabilang din sila. Siyempre, yung US talagang kakampi sa atin yan dahil may Mutual Defense Treaty tayo. Pero bukod doon, kung bakit ang dami na ikisimpatya at handang tumulong sa atin, sa Pilipinas, sa ating claim, dahil nga tayo'y nasa tama. At yung China ang talaga nanggigipit dito. So, parang speechless na ako sa ano pa bang, ang dami ng approach ang ginawa. Ang dami ng approach ang ginawa ng ibang bansa para sa China, para maayos. Pinuntahan na siya ni President Bongbong Marcos. Then, ipinatawag siya. Yung China ipinatawag, hindi naman sumipot. Kahit doon sa ASEAN yata kung hindi daw nagkakamali. At kahit dito sa G7 kung hindi daw nagkakamali. Basta may isa ring meeting na ipinatawag itong China. Ngunit hindi naman sumipot. Para pag-usapan nga, yung sigalot na nangyayari, nadulot naman nila. Pero hindi sila sumisipot sa mga yon, mga utol. Pa-comment na lang ang inyong komento tungkol doon. So talagang iba yung gusto nilang palabasin. Talaga nagmamatigas talaga itong mga Chekwa na to. Diba mga utol? Tuloy na natin. Habang ginaganap mga kalyado ang Group of 7 Summit, sinabi ni Kushikawa na ang pinuno ng Group of 7 ay sumang-ayon na walang legal na basihan ang China sa expansive claims nito in South China Sea. At sinasalungat din ng Group of 7 ang militarisasyon ng China sa rehiyon. Tama! Ipinahayag din ng G7 ang legalidad ng UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Sa pivotal role nito o mahalagang papel na ginagampanan nito sa legal framework sa lahat ng aktibidades sa mga karagatan at teritoryo. At sang-ayon nga mga kaalyado at suportado ng G7 o Group of 7 ang Arbitral Tribunal Award noong July 2016 na iginawad sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Sobrang napakaganda nga ng vision ng Group of 7 mga kaalyado. Ang vision nila ay peaceful, prosperous, and stable region where nations respect sovereignty and are free from any form of intimidation and coercion. Yan, no? Yung eksaktong salungat ng ginagawa ng China, no? Free sa intimidation, no? Nang i-intimidate sila ng mga bansang maliliit at kaya nila. Bakit hindi nila gawin yan sa United States? Diba? Puntahan nila yung United States, tapos dun sila yung mga katubigan ng United States ang lapas tanganin nila, diba? Yung kuwain nila at claim nila, sabihin nila sa kanila. Subukan nga nila. Ano kaya mangyayari sa kanila, mga utol? Pero bago tayo magpatuloy, no? Kaya ako rin naman pinutol para malaman rin natin konting history ng G7, no? Ayan. Why was G7 formed and how does it work? The United States, France, Italy, Japan, the UK, and West Germany formed the Group of 6 in 1975 to provide venue for non-communist powers to address pressing economic concerns
which included inflation and a recession sparked by the Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, oil embargo. So yung mga Saudi Arabia, yung mga yon, mga utol. Canada joined the following year and Cold War politics invariably entered the group's agenda. So eto na. The European Union, EU, has participated fully in the G7 since 1981 as a non-enumerated member. It is represented by the President of the European Council, which comprises UE member state leaders, and of the European Commission, the EU's executive body. There's no formal criteria for membership, but all participants are wealthy democracies. Okay? The aggregate gross domestic product, GDP of G7 members state, not including the EU, makes up about 44% of global economy in nominal terms, down from nearly 70% 3 decades ago. Grabe, no? Ganon sila kalalakas na bansa. So yan po yung dahilan ng pag-form ng G7, mga utol. Patuloy na natin para meron tayong karagdagang kaalaman lang sa lahat. So pasok na pasok nga mga kaalyado sa vision ng Group of 7 ang ginagawa ng China ng mga ilegalidad sa West Philippine Sea. Tama. 'Di ba? So dako naman tayo mga kaalyado sa iba pang prinsipyo ng Group of 7. Other principles are respect for the centrality, agency and leadership of regional institutions while firmly working transparently alongside each other in open dialogue to deliver responsive and sustained economic and social value. Ayon yan kay Koshikawa Kazuhiko. So base sa mga nabanggit ko na vision, principle o layunin ng G7 ay talaga palang napakaganda ng layunin ng grupo na ito mga kaalyado sa pangkalahatang katahimikan o seguridad sa bawat rehiyon sa mundo. Hindi lang sa pansariling interes ng bawat bansang kabilang sa Group of 7 ang tinatalakay nila sa kanilang summit taon-taon, kundi para sa pangkalahatan, lalo na sa seguridad ng bawat rehiyon sa ating mundo. Nakakatuwang malaman mga kaalyado na suportado ng matatas na opisyal at world leaders ng malalakas na bansa ang foreign policy ng ating minamahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Itigil na muna natin. Anyway, 'di ba? Yung G7, no, suportado tayo. Pero syempre, nasa tama kasi tayo. So pinaglalaban lang nila yung legal claims natin. Na sa totoo lang, nagpapagulo lang naman itong mga Chekwa na to. So pag pinagtulong-tulungan tong sa totoo lang, no, hindi lang naman sila nilulusob dahil nga ang gusto ng mga bansa kapayapaan at estabilidad, no? Dito sa pinag-aagawan teritoryo o inaagaw ng teritoryo. So lahat ganon. Ang inaantay lang nito mga utol, ang inaantay lang talaga etong gera na to, ang inaantay magkamali itong China. Pag ito nagkamali na tumira o bumira sa kahit anong pagkakataon, talagang magkakandaleche-leche na. Ano sa palagay nyo? Paki-comment na lang. Maraming salamat sa iyo, Sir Pao PH. Paki-subscribe siya. Paki-like na rin yung video natin. Maraming salamat mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless, at saludo po sa inyo lahat. Huwag niyo makakalimutan magkomento at paki-like ng video. Salamat.